ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Bumili si J. Rom ng isang foldable bike online sa halagang 1,700 pesos. Pero ang seller, isa palang scammer. Dahil matapos niyang ipadala ang pera, hindi na ito nagparamdam. Jay, may dala kang mga resibo, yung pruweba ng iyong reklamo. Opo, hindi. Ito yung gulong. Opo. Ito yung rider, naka-helmet pa. Opo. Sabi ko, picturean mo yung rider na nakasakay na. Siya namang isisend yung pera. Natunto ni J. Rom ang tindahan kung saan kinash out ang ipinadala niyang pera. Ibinigay rin sa kanya ang kopya ng CCTV ng mga taong kumuha ng ipinadala niyang 1,700 pesos. At nang silipin ang kuha ng CCTV, kitang-kita ang mukha ng lalaking nagka-cash out ng pera ayon sa tindera. Gamit daw ng mga ito ang reference number ng payment ni J. Rom. Kinuha ang pera bandang 5:30 ng umaga nitong November 15, 2023. Tinatanong ng may-ari ng tindahan o yung bantay po noon, sabi niya, anong pangalan mo? Hindi binibigay po. QR lang po talaga. Doon na po natapos yung transaction nila. Ito bang seller na ito, palagay mo, unang beses niya itong ginawa sa'yo? O meron na siya na biktima noon? Sa palagay ko po, hindi. Tama ang hinala mo, J. Rom. Sa aming pagmamanman sa scammer na inireklamo ni J. Rom, napag-alaman ng resibo na hindi lang si J. Rom ang na-scam at nabudol ng seller ng bisikleta. Ang biktima nakapag-post pa sa social media ng kanyang naging karanasan sa parehong seller na nanloko kay J. Rom. Ayon kay Maricel, minadali pa raw siya nitong mag-send na ng pera para sa in-order niya. This time, isa namang electric scooter ang ibinebenta ng parehong seller. Yung bike ko na yun, bibili ko sana para sa anak ko na 5 years old. Inaapuran niya ako na mag-settle ng payment dahil marami daw nag-aabang para sa item na yon. Tulad ni J. Rom, pinadalan din daw ng seller si Maricel ng larawan ng rider na magde-deliver ng electric scooter. Uy, always prepared, ha? May pinicturan po siya na nakakarga na sa motor yung item. Kaya naniwala naman sir ako na legit talaga siya. Kasi may kasabot pa siyang rider. Sumunod nagpadala na raw ng 2,200 pesos online si Maricel at pagkatapos, pinlock na siya ng scammer. 3 hours na, wala na. Nung tinracer namin pinapatrace, parang tindahan lang daw sir yun. Sa Imus naman siya nakalocate. Ang gusto ng mga naging biktima, mapanagot at matigil ang ginagawang panloloko ng online seller. Agad nakipag-ugnayan ang resibo sa National Bureau of Investigation o NBI. Kasama ang resibo, kinuna ng salaysay si J. Rom tungkol sa naranasang pambubudol. I-turn over din niya ang mga hawak na resibo o ebidensya laban sa suspect. Kasama ang CCTV footage kung saan nakuna ng video ang mga sinasabing scammer. Nangako naman ng NBI na tututukan nila ang kaso para matigil na ang panloloko ng scammer. Tingnan natin kung yung item ba na binebenta is worth it ba para dun sa presyo. Kung may doubt tayo, you have to trust your instinct. Alamin natin kung sakali na magrereklamo tayo, alam ba natin yung lugar ng tao? Alam ba natin yung tunay na pangalan? Huwag tayong magbibigay ng advance payment. Ang isang risk diyan kahit cash on delivery o COD, kung nagkaroon ng defect, kanino tayo magrereklamo kung di natin alam yung mismong lugar niya? Hindi kami tumitigil na hanapin ang mga taong ito at mabigyan ng tamang leksyon. At ibibigay natin sa kanila ang tamang justice para dito sa mga victims. Ang susunod na step namin, alamin namin, tukuyin namin kung sino talaga yung taong gumagawa nito. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa cybercrime law ang sinumang sangkot sa panloloko online. Para sa akin, masaya naman ako kasi sa tingin ko, isa akong pwede maging instrument kasi dito na matigil yung kalokohan na ginagawa ng mga katulad din ng mga yun nga yung scammer. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.